Dahil sa mga sinasabi niya ni Yusek Bernardo Jen, nag-apply na siya bilang state witness. Siya na ang testigo. Witness Protection Program na. Paano natin gagawin yan na state witness? Samantalang ang sabi, dati ni Senador Lacson at maging ni dati Justice Secretary Crispin Remulla, hindi mo pwedeng gawing state witness ang isang tao na pinipili lang ang gusto niyang sabihin. Dapat tell-all ka. Siyempre. Di ba yun yung sinabi nila sa mga diskaya? Oo, yun ang kanilang argumento. Hindi naman nila sinasabing kompleto eh. Paano ito si Bernardo? Halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Dahil sa mga sinasabi niya ni Yusek Bernardo Jen, nag-apply na siya bilang state witness. Sino? Si Yusek Roberto Bernardo. Aba naman. Siya na ang testigo. Witness Protection Program na. Witness Protection Program. Aba. At dahil dyan, sabi ni... WPP. Sabi ni ICI Executive Director Brian Osaka, pagka nag-apply na dyan sa Witness Protection Program, hindi na natin yan mapapapunta rito. Hindi na yan natin pwedeng pagsalitain kasi meron daw confidentiality clause sa batas. Bawal na dito kay Bernardo maglabas ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pag-apply bilang state witness. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tanungin, Jen, sa mga sinasabi niya. Witness ka nga di magkukwento ka, magsasabi ka ng mga nalalaman mo. Di ba? Oo nga. Bakit? Pero patago na. Confidential na. Hindi na transparent. Pakinggan natin, paliwanag ni... Sige nga, pakinggan natin si Brian Osaka ba? Brian. Deal also with engineers. Po sa inyo lahat, nakatanggap po ang komisyon ng isang sulat mula sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan po ay kanyang inabisuhan ang komisyon na hindi po siya makakadalo sa hearing ngayong hapon. Sa halip siya po ay nagsumite ng kanyang second supplementary affidavit. Nabanggit rin po niya sa kanyang sulat na itong second supplementary affidavit ay siya ring affidavit na kanyang binasa sa Blue Ribbon Committee ng Senado noong Biyernes, November 14, 2025. Nabanggit rin po sa sulat na siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang impormasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. Ayun, di ba? Pala yun. Pero tingnan mo, Jen, ang petsa nito, hindi pa niya sinasabi ito nung binanggit niya yan. Nag-a-apply na siyang state witness, hindi pa niya sinasabi yung insertion na 100 billion, tsaka yung involvement ng dalawang taga-palasyo, ay isang DepEd Yusek. DepEd, tsaka yung si Adrian. Di ba? Paano natin gagawin yan na state witness? Samantalang ang sabi, dati ni Senador Lacson at maging ni dati Justice Secretary Crispin Remulla, hindi mo pwedeng gawing state witness ang isang tao na pinipili lang ang gusto niyang sabihin. Dapat tell-all ka. Siyempre. Di ba yun yung sinabi nila sa mga diskaya? Oo nga, yun ang kanilang argumento. Hindi naman nila sinasabing kompleto eh. Paano ito si Bernardo?
Eh baka naman magsabi na siya ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Supplemental na nga yung sinubmit niya eh. Ay, dinagdag na nga lang pala niya yun, At ano? pagkatapos ng supplemental na yan, meron pa siyang ibang supplemental. Panibagong supplemental yan, Yun no? ang na kay Senador Lacson na may dinadawit na siya mga bago. Oo, yun daw tumawag, bagamat wala pa ata. Eh, gumawa na ba sa sulat kamay? Kung yun, yung sulat kamay, yung sinasabi. Wala Kasi pa- yung dinagdag nga niya. Hindi pa nga eh. Oo. Nakakarating eh. Ewan ko kung sinusulat na. Ang ibig natin sabihin nito, halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan noon na, di tapos na sana, meron 100 billion na insertion sa Malacanang. Pero ito hindi para sa presidente, ha? Ito ay para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Ngayon naiipit na kayo ni Salteco? Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective, di ba? Eh mukhang ano yan, ang tawag dyan, Nelson, self-preservation yan. Gusto niya ligtas ang kanilang sarili. At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Ano ba? Ayan, andyan, dyan. Eto. Nasa papel? Eto nasa papel. Ba? Teka. Eto ang mga gusto mong iligtas. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Aha. Ito pong si Congressman Edwin Guardiola. Nako po! Oy. Alam nga namang, ikaw nga, sumumpa ka nga sa harap ko, Yusek Bernardo, kahit hindi ako hukuman, na nagsasabi ka ng totoo na hindi mo kilala itong si Congressman Edwin Guardiola? Hindi mo ito nakasalamuha? Wala itong project sa DPWH? Nako. Sabi ni Lian Libiste, Nelson, O ano ba sabi ni... pag kinumpara daw si Diskaya at saka yung Guardiola, Oo. putong-puto daw yung Diskaya. Baka kutsinta. Wala daw sinabi. Oh. Wala daw sinabi yung Diskaya kung si Guardiola itatapat mo sa kanya. Oh, mula nang lumitaw itong si Yusek Roberto Bernardo hanggang ngayon na nag-a-apply siya ng Witness Protection Program at hanggang ngayon meron siyang mga pang-apat na yatang supplemental. Nabanggit na ba niya ang pangalang Edwin Guardiola? Baka naman hindi dumadaan sa kanya kasi mukhang ilan lang yung dumadaan sa kanya, Nelson eh. DPWH dyan. Ganun ba? At ang kausap niya mismo, Manuel Bonoan eh. DPWH for Luzon yan eh. Tapos ito, Operation, pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Di ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon ito? Kilalang kilala. So kung wala silang transaksyon nito, ibig sabihin, dalawa sindikato sa DPWH, yung sa'yo tsaka yung isa pa. Kung sino nakakakilala kay... baka naman iba yung grupo ni na... Kasi meron pa yung Cabral eh. Teka muna, Yung babae. baka sabihin, nagpaparatang kayo kay Guardiola. Ay, hindi po kami. Hindi kami. Ito po ang nagpaparatang. Tingnan natin kung paratang ito o talaga may ebidensya. Sino yan? Si Congressman Leandro Lebiste ng Batangas. Sige nga. Congressman Guardiola ang may pinakamaraming mga kontrata na congressman sa DPWH ayon po sa mga third-party na information din ng buong Kongreso. In fact, ang Kongreso ay sangayon sa mga sinasabi ko ngayon. Nagkataon lang po na ako ay nagsasalita dito. Pero gusto naman po siguro ng Kongreso na ipakita din na gusto natin ng pagbabago. Ba? Parang nakapansin yung boses ni Glenn Baisa. Nagtatanong? Programa ni... sa radyo na Gano'n. Na-interview pa sa radyo. Na kanina. Yung ating pinakagwapong broadcaster sa radyo. Glenn Gatos yan. Sige nga, ang gagawin nyo dyan siguro. Naku, peke naman yung notaryo ni ni Congressman Lebiste. Nag-file na ba siya ng complaint against kahapon, di ba? Parang pumunta ata siya sa DPWH para magkaroon din ng investigasyon. Baka sabihin naman lang, naku, AI lang yan, picture, hindi nga gumagalaw yung bibig. Hindi, in-interview ng live niya. Phone patch interview Ganun niya. Tapos, kaya niyang umaga, narinig ko rin siya sa interview sa ibang mga himpilan Yun din ang pinupuntong niya. At meron daw siya talagang personal knowledge. Kasi siya pala mismo inalok. At saka yung mayor dati ng yung si Ibaan Mayor. Ibaan ba yun? Hindi ko alam. Basta si Jay Ilagan. Yung tumakbong governor ata yun Dating mayor na inalok din daw talaga nung Guardiola, Nason.
Yung tinatanong mo kahapon, paano daw bumibili ng yung proyekto? May nagsabi sa akin, yan pala, na isang proyekto, isang project. Ano ba, ako yung Gardiola. Oo. Magkano bang ano mo dyan? Bilhin ko na yan, sige, okay na yan. Oo. Ano daw pala kung isang milyon, bibili niya ng, ipapapano niya bayad, 40%. Okay. So kung 1 million, di 400,000, bahala ka na. Dati daw, ipinibigay nila yan, ipinapasa. Saan niya binibili? Saan niya... Sa mga tauhan ng DPWH. DPWH pa rin. Oo, unahan na niya. So, hindi kay Bernardo? Ay, hindi niya sinabi. May isa pang ano doon. Baka kung sino man, So, ganun pala. So, ginagawa niya dati, ipapasa naman sa ibang mga construction firm. Meron akong proyekto dito. Sigurado to. Sigurado to. Nagpauna na ako dito. Magkano yan? Bayaran mo 60%. Ibig sabihin, wala pang bidding, gagawin pa lang yung pondo, gawa na kung sinong gagawa. Sabi ko nga sa'yo, pag naipasok pa lamang doon sa NEP, ay approve, okay na eh. Ibig sabihin, napondohan na eh. Wala pa yung pondo, ginagawa pa lang, bayad na. May advance ng araw. Yun ang ginagawa nyo ng mga diskaya. Meron na rin, namumuhunan na talaga sila. Nagbibigay na sila ng pera para sigurado mapunta sa kanila yung kanila project. mapunta yung project. So gagawin niya, di ba? Di ba nakuha niya 40%, 400,000. Magkano naman ikaw? Kunin mo na ng 60. So, tubo agad sa 200. Ngayon, yung contractor naman, mayroon akong, puhunan ko lang dito, 60. Di meron pa akong 40% na kikitain. Well, ganun lang naman takbo. Lately daw, na-realize nila, ba't ko pa ipapasa? Pwedeng pagkabili ko, ako na gagawa eh. Nabili ko ng 40%, kung ako gagawa, edi 60% na kita ko. Yung contractor. Halimbawa, yung grupo daw nila... Yung mga engineer. Hindi, yung di ba yung binibili daw ni Gardiola? Si Gardiola. Tapos binibenta rin niya. Ang ginawa daw ata, ba't ka pa bibenta? Pwede naman ako na gumawa. Siya na naghanap na gagawa. Parang siya na mismo. Tsaka kumpanya mismo nila. Direkta na. Kasi construction company daw sila eh. Baka nga hindi alam ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang alam. Kasi dadaan sa DPWH yan, di ba? Yun ang binabanggit ata May ni papel yan eh. Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Doon ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan eh. Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdag ng padagdag. Alam mo, aywan ko lang ako mayroon din sana lang ito naman, ako naman, imbestigahan lang. Kasi wala naman lumalabas na gaya nitong si Congressman Leandro Lebiste na talagang pinatunayan niya yung kay, di ba, kay Gardiola. Ako sana maimbestigahan din ng ICI. Yung dating DPWH Yusek din to na naging congressman. Sino nga pa, taga Mindanao, kalaban ni Pichay. Pichay. Sino ba yan? Dating party list ito, na yung party list na yan, yung grupo ni Gardiola. Tapos naging district representative siya, ipinasa niya kay Gardiola yung